Nabasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadaig. Kung minsan, kayo'y inaalipusta at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan na may karamay kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon. Dinamayan ninyo ang mga nabibilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawala ng pananalig sa Diyos, sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos nagagalak. Kahit na mabuwal, siya ay babangon pagkat ang alalay niya'y Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig, ililigtas sila't kanyang tutulungan laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon na naman ay Biyernes. Narito tayo sa ating makabuluhang programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. At ngayon ginugunita natin si Don Bosco. Alam natin ng kanyang sigasig, lalong-lalo na sa mga bata, sa mga maliliit. Nakikita niya ang misteryo ng kanilang pagiging bata patungo sa paghahari ng Diyos. Sa ating ebanghelyo ngayon ay may dalawang talinghaga na naglalarawan ng paglago o yung simula ng pagsibol niya at lumago ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Una, ang butil na tumutubo at ang ikalawa ay ang butil ng mustasa. Na sinasabi dito na anumang maliit o minsan ay para bagang
walang kabuluhan kaya hindi natin napapansin na bagay para sa atin ay pwedeng maging dakila para sa Diyos kapag hinayaan natin kumilos siya sa ating buhay. Ang unang talinghaga ay nagsasabi kung ano ang mangyayari kapag sinuko natin ang ating sarili sa Diyos, ang ating buong pagkatao. Kapag pinagkatiwala natin sa Kanya, o kaya nilagay natin sa Kanyang kamay ang ating kapalaran. Para daw itong, sabi dito, isang tao na nagtanim ng binhi sa lupa at natutulog at bumabangon gabi at araw, ang binhi ay sumisibol at lumalaki na hindi niya nalalaman kung paano. Kasi kapag nakinig at tinanggap natin ang binhi ng salita ni Jesus at hinayaan natin ito sumibol sa atin, kusa itong tumutubo. Kumaga may sarili siyang buhay na hindi natin lubos na nauunawaan. Unti-unti binabago ang ating puso. Hindi natin namamalayan, pero magiging obvious to pagtagal, paglaon. Ang lupa mismo ang nagpapabunga, sabi dito, sa mga binhi. Una muna ang usbong, saka uhay, pagkatapos ay may hitik na butil ng uhay. Kapag hinog na ang bunga, kaagad na pinagagapas niya ito sapagkat dumating na ang anihan. Ano ba itong aanihin? No? Isa sa pangunawa natin sa aanihin ay pag-ibig. No? Ito kasi naman talagang pinakamalaga. Itong bunga na nais ng Diyos na lumabas sa atin. At ito naman talaga, inihintay din ng sanlibutan itong pag-ibig na ito ng Diyos. Kapag nasa sa atin na itong pag-ibig na ito na walang katumbas, na bunga na hindi nanggagaling sa atin, kundi nagmumula sa Diyos, nakasisiguro tayo sa presensya ng paghahari ng Diyos at patuloy ang paglago nito. Saksi tayo sa maraming tao na namuhay sa sarili lamang hanggang sa napsumpungan nila ang Diyos. No? Lalong-lalo na sa kulungan. Marami kong nakilala na dating naging kriminal, mga drug addict, mga talagang nagpariwara, pero unti-unti ay nagkaroon ng pagtingin sa kanilang kapwa. Dahil nasumpungan nila ang Diyos. Walang kapangyarihan na makapipigil nito hanggang sa ito'y dumating sa kaganapan. Pero tandaan natin dahil sa ating kalayaan, sa ating panghihimasok, paglaban sa Diyos, at yung ilusyon natin na maglaro para bagang tayo ang Diyos, pwede tayong maging sanhi ng pagbagal ng pagtubo o magdagdag pa sa kalituhan at kahihiyan natin. Di natin dapat pinangangasan na magpanggap o maglaro na para bagang tayo ang Diyos, tayo yung masusunod palagi, na ginagawa natin sa maraming pagkakataon. At alam natin, ito lamang ay hahantong at ang bunga nito ay galit, karahasan at takot. Ang isa pang talinghaga ngayon ay kinumpara ang paghahari ng Diyos sa butil ng mustasa. Sabi dito, ito ang pinakamaliit sa lahat ng mga binhi na itinanim sa lupa. Na kapag ito daw ay tumubo, nagiging pinakamalaki sa mga gulay. Lumalago ang mga sanga nito at anupat ang mga ibon sa himpapawid ay makapamumugad sa lilim nito. Para makakilos at makagawa sa atin ng Diyos, kailangan ng ating kooperasyon. Hindi lang kooperasyon, kailangan din tayong maging maliit, maging aba o maging maralita. Dahil sa ating kahinaan, umiiral ang kanyang kapangyarihan. Sa ating pagiging maralita, tayo'y kanyang pinagyayaman. Sabi ng Panginoon kay San Pablo,
sapat na daw sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Ito'y nasa ikalawang sulat niya sa mga taga-Korinto. Kapag tinanggap natin ang ating kahinaan, kakulangan at isuko ang kalooban sa Diyos, nakagagawa siya ng mga bagay na dakila sa ating buhay, na di man lamang minsan sumasagi sa ating isipan, na biyaya sa atin, di lang sa atin, kundi biyaya din para sa iba, sa mga taong nakapaligid sa atin. Ganito ang nangyari sa paglago ng simbahan, sa pagdaan ng mahabang panahon. Isang proseso, nagsimula lamang sa isang hamak na karpintero na nakatira sa Nazaret, sinundan ng 12 pangkaraniwang mga kalalakihan lamang. Napakaliit, mga maralita ang simulain ng paghahari ng Diyos. Kaya't madami din ang di nakapansin, di nakakilala sa kanila. Ito nga ang dahilan kung bakit pinatay si Jesus. Ganon din ang kanyang mga tagasunod. Bagamat ito'y nagsimula na, narito na sa mga huling araw hanggang katapusan, ito lang ang kaharian na matitira dahil ito ay walang hanggan. Hindi lang ito may payak na simula. Ang kanyang pagsibol ay nakatago sa paningin ng tao. Para itong maliit lamang nakislap o tilamsik ng apoy. Alam natin yung nangyari, di ba, sa California? Palagi ko nagsimula lang to sa maliit, pero ngayon ay naging wildfire. Kumalat, walang makapigil. Ang banal na kislap na ito na sinimulan ng Diyos ay kayang magpabago ng tao, ng buong pamilya, ng buong komunidad, ng mga bansa at ng buong mundo. Ang lahat ay may pag-asa. Walang tao na di kayang abutin ng habag at kaligtasan ng Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin sa sino man nilalang na wala siyang silbi. Dahil ang habag at pag-ibig ng Diyos ay higit sa ating kahinaan at kasalanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon naman ay mananalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong pagtawag sa amin upang lumago at mapagyaman ang aming buhay. Panginoon, manatili nawa ang iyong presensya sa aming pang-araw-araw. Huwag mong hayaan ang aming kahinaan at pagkamakasarili ay humadlang sa nais mong paglago upang kami makapasok sa paghahari ng Diyos. Dinadalangin din namin sa iyo ang simbahan, sa ang kanyang mga leader, na patuloy itong umunlad at maging tanda ng iyong pag-ibig sa mundong patuloy na nagre-rebelde sa iyong paghahari. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang kami maging ganap ayon sa iyong kasiyahan at layunin para sa aming kaligtasan. Lahat na ito iniling namin sa ngalan ng Anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.